Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila Toys. Pagkatapos po ng pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, pagkatapos po mag-resign ni Senator Mig Zubiri, nagsunuran po itong mga kanyang mga loyal na mga kakampi diyan sa Senado. Ayan po sa litrato, mga kababayan. Si Senate President Juan Miguel Zubiri, second from the left. Ito, nag-post sila para sa isang litrato with senators. Unang-una dito sa kaliwa tayo magsimula. JV Ejercito, Sani Angara, Nancy Binay, Joel Villanueva. Ayan, mga kababayan. At kasabay niyan, ay itong mga senators nito ay nag-resign sa kanyang mga hinahawakang komite. So, yung iba, mga kababayan, yung iba na obvious na kakampi ni Mig Zubiri, lalong-lalo na yung special mention ni Zubiri doon sa kanyang press conference na si Bato de la Rosa, ay hindi nag-resign. Hindi nag-resign si Bato de la Rosa dyan sa kanyang committee. Ito na ba committee niya? Itong Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, matibay itong si Bato de la Rosa. Kasi nag-resign na lahat eh. Kasi alam mo, kung meron kang delikadesa, talaga mag-resign ka kasi unang-una yung sinusuportahan ng Senate President, wala na sa pwesto. So may bago ng pipwesto. Isa pa pala kasama dito hindi lang kasama sa picture si Loren Legarda na nag-resign na rin. So ang kakampi niya na hindi nag-resign, isa ito si Bato de la Rosa. Kasi yun nga sabi ko, di ba, kung ikaw meron kang delikadesa, mag-resign ka sa pwesto mo kasi wala na yung Senate President mo na sinusuportahan. Iba na yung pumesto eh. Pumesto pa itong bagong halal na Senate President na si Chis Escudero. Si Chis Escudero hindi mo sinusunod dun sa hearing eh. Di ba? Si Chis Escudero, ilang beses na sinabi na itigil na yung hearing na yan dyan sa dyan sa PDEA leaks. Pero ang ginawa nito ni Bato, tuloy-tuloy pa rin. So, siguro, kaya hindi siya nag-resign, umaasa pa siya na hindi siya maalis sa pwesto at maitutuloy pa niya yung kanyang balak. Ano ba balak niya rito sa PDEA leaks na ito? Na unang-una, ang layo na ng pinag-uusapan at sobrang wala nang direksyon. Hindi na doon napunta sa PDEA leaks ang usapan, napunta na doon sa nasabi nila nga paggamit ng illegal na gamot ni Presidente Marcos eh. At etong si Morales naman, naubod ng sinungaling, talagang nananawagan na ipatawag si Lam. Sabi nga ni Bato de la Rosa, kulam daw eh. Di ba? So kung ito si First Lady tinatawag niyang kulam, tapos yung isa may hinihintay pa silang isang witness isang resource person na nasa hospital na ang nangyari na-stroke na dahil sa stress dahil dito sa ginagawa nila diyan sa Senado. Etong dalawa naman na magkasabwat itong mga kumag na ito. Kung merong kulam, meron din mga kumag, di ba? Isang kumag nakakulong na nandun sa sa ilalim, sa basement ng building, na pag bumagsak ang building, durog na durog sigurado. Tapos si Bato de la Rosa naman,
Pagka alis ni Subiri, nandun, nakita natin sa Gedli, nag-iiyak. Nag-iiyak siya, pero mga kababayan, hindi talaga siya nag-resign sa kanyang, sa kanyang committee. Ito, a seismic shake-up in the Senate leadership pushed Senators Joel Villanueva, Nancy Binay, Sani Angara, J.B. Ejercito, and Loren Legarda out of their post. The following senators have officially resigned from their seats during the chamber's Monday's plenary session. Si Joel Villanueva nag-resign, former Senate Majority Leader. J.B. Ejercito, former Deputy Majority Leader. Si Loren Legarda naman ay nag-resign bilang former Senate President pro tempore. Same plenary session, si Binay nag-resign from her post as the chairperson of the Chamber's panel on ethics and tourism. Meanwhile, si Angara naman nag-officially resign from his chairmanship of the Senate Finance Panels and Subcommittee on Constitutional Amendments. So ang matibay lang talaga dito mga kababayan, etong si Bato. Talagang kapit na kapit dun sa kanyang pwesto at hindi man lang inisip, walang delikadesa, basta hindi siya nag-resign sa kanyang pwesto. Hindi po siya nag-resign sa kanyang pwesto eh. So talagang matindi itong si Bato de la Rosa na talagang kapito ko sa kanyang pwesto at mukhang nagbabalak pa ata talagang ituloy yung hearing diyan sa sa kanyang public order and dangerous drugs tungkol dyan sa PDEA leaks. Na maging etong mga congressman niya sa mababang kapulungan, binabanatan siya, pinagtatawanan na lang siya. Actually, sinasabi nga ng mababang kapulungan, nasisira itong Senado dahil dyan sa ginagawa ni Bato eh. Pero siguro talagang nakatutok talaga doon sa kanyang misyon na ang dami na nga nakakahalata na ang talagang kanilang purpose dyan, layunin nila ay siraan si Presidente Marcos. Kaya nga si Morales, alam niyo mga kababayan, bago siya talaga nakulong doon sa ilalim sa basement, talagang sabi niya, ba't hindi po natin ipatawag si Lam, si Lisa Araneta Marcos? Kung tutuusin yung mga kwento niya panay kasinungalingan. Kaya itong dalawang ito, talagang kapit bisig eh. So yan mga kababayan yung balita. Nag-alisa na sa kanyang mga pwesto. Itong mga kaalyado ni Mig Subiri. Ito pa si Bato de la Rosa, isa pa, ito pa nangyari. Ito pa lang si Bongo, sa si Tolentino, na kasama niya sa PDP. Nandun na, sa kampo ni Chis Escudero. Siya na lang naiwan dun sa kampo ni Mig Subiri. Meron nga ako narinig Ito ba si Tolentino, PDP pa rin? Si Bongo malamang PDP pa rin kasi talagang todo panatiko yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero si Tolentino kini-question na, ito ba si Tolentino, PDP pa ba ito o hindi na? So, anong nangyari mga kababayan, itong dalawa, si Bato, si Tolentino, at isa pa si Robin Padilla mga kababayan na tahimik. Pansin ko lang mga kababayan, ilang linggo na nahimik si Robin Padilla, hindi na maingay kasi every time na magbubunga nga yan, talagang sablay Kaya siguro, iniiwasan na rin magsasalita. So yung tatlo, Robin Padilla, Tolentino, saka si Bongo, parang nilaglag na etong si Bato de la Rosa. Sakit nun. Pero magkakasama kayo. Tapos pagdating sa huli, iiwanan nyo na lang si Bato. Kaya siguro naiiyak si Bato de la Rosa. Kaya umiiyak to sa Gedli. Wala na siyang kakampi. Tapos yung kanyang layunin diyan sa kanyang committee, Dangerous Public Order and Dangerous Drugs, itong kanyang PDEA leaks, mukhang wala nang mangyayari. At ito yung dalawa, itong si Morales, mukhang mabubulok na dyan sa sa ilalim ng Senate. Kasi palit na ng liderato
So malamang hindi na si Bato ang hawak nung committee na yan, iba na. Paano kung si Jinggoy? Yari ka na. Hindi ka na makakalabas yung Senado, baka diyan ka natubuan ng buhok. Tapos, etong si Picoy naman. Baka si Picoy naman, imbis na kasi di ba, labas ka na Picoy, okay na, palit na liderato. Sabihin ni Picoy, hindi sir, dito na lang ako. Hindi pa nauubos yung laman ng bag ko eh. Dami kong binitbit na pagkain sa kanang na tubig eh. Saka gusto ko rito, libre lahat eh. Para ka nagbo-board and lodging eh. Tapos aircon pa. Kaya malamang eto si Picoy, hindi na umalis dun sa Senate. So yun mga kababayan, yung latest update natin mga kababayan. Latest update natin dito sa sa kaganapan niya sa Senado. Ako nagtataka, bakit gano'n, no? Bakit tayo bitawan ni Bato? Dapat mag-resign ka na eh. 'Di ba? Sariling resignation na. Huwag mo na hintayin na tanggalin ka pa. Pero lang kung talagang kapit na kapit ka dun sa pwesto mo at ayaw mong bitawan. Hindi natin alam mga kababayan kung kung tatanggalin siya ni Chis Escudero kasi tinanong na yan doon sa press conference, tinanong si Senator Chis Senator Chis, tatanggalin mo ba si Bato bilang chairman dyan sa Public Order and Dangerous Drugs? So sabi naman ni Chis Escudero, meron bang rason para tanggalin? Patanong din yung kanyang sagot. Sa totoo lang, dapat tanggalin talaga kasi halatang-halata naman na bias na to si Bato de la Rosa dun sa kanyang ginagawang investigasyon niyan sa PDEA leaks eh. So, siguro ginanon lang ni Chis Escudero kasi syempre bagong pwesto. Pero malamang at sa malamang, nababasa ko dyan, papalitan yan si Bato. Hindi naman papayagan ni Chis Escudero na masira siya dahil dito kay Bato. Isa sa dahilan, alam natin, isa sa dahilan kaya nasira itong si Subiri at natanggal sa pwesto dahil sa kapalpakan niya na hindi niya nakakontrol yung nangyayaring hearing dyan sa komite ni Bato de la Rosa. At nasisira pangalan ng Pangulo, nasisira pangalan ng kung sino-sino, pati pangalan ni Maricel Soriano nasisira. Tapos ang daming nadadama, yung mga patay nga gusto pa ipatawag. Yung isa na-stroke na nga. So, ang daming nadadamay dahil sa kapalpakan dyan sa ginagawa ni Bato. Pero matindi mga kababayan, ayaw pa rin pumitaw sa pwesto. Tibay mo. Tibay mo Bato. Alright, so yun lang mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari. Baka mag-resume sila ng session after ng SONA. So, abang-abangan natin mga kababayan kung ano ang mangyayari. So sana mag-suspend tapos hayaan mo lang si Morales sa ilalim ng building ng Senate. Para doon lang siya para medyo matau-tauhan at ewan ko ano mangyayari diyan kapag nakakulong diyan. Baka maggurgur. Sabi kasi ni Maharlika gugurgurin. Puro gurgur to si Maharlika sa totoo lang eh. Pero wala naman siyang basehan. Saka walang dahilan para magurgur. Kung may gugurgur man dyan kay Morales, yung pagkakagurgur dyan, if ever, hindi naman natin sinasabi na sana mangyari, sana nga wag eh. Pero if ever lang, magurgur yan, malamang, ang nagurgur dyan, yung mismong, merong interes na talaga magkagulo dito sa bansa natin. Kasi alam ko sa admin, mukhang walang reason para gurgurin yan. Wala naman siya napatunayan eh. So abang-abang lang tayo mga kababayan. Abang-abang lang tayo at lalong-lalo na ito si Bato de la Rosa. Tingnan natin kung hanggang saan kakapit doon sa kanyang posisyon yan sa kanyang komite na Public Order and Dangerous Drugs. Pero dapat magbitaw na siya eh. Magkaroon ka naman ng konting delikadesa. Maya ka naman sa balat mo. Kahit konti lang. Nasira na nga itong Senado dahil sa ginagawa mo dyan. Natanggal na yung Senate President. Ikaw ayaw mo pa rin umalis. Tibay mo talaga, boy. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.